Good evening everyone. Reaction po tayo guys sa kalagayan sa ating bansang Pilipinas ngayon, no? Sa ating mahal na Pangulo. Sana mahal na Pangulo, huwag mo sana pabayaan ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Kasi parang iba po ang takbo ngayon ng Pilipinas, mahal na Pangulo, no? Sana mahal na Pangulo, huwag ka nang magpabaya sa iyong katungkulan bilang aming pinuno, bilang chief, no, ng ating bansang Pilipinas. Ikaw po ang pinakamataas, mahal na Pangulo. Alam ko po na kayang-kaya mo yan kung gawin mo lang narapat at gawin mo ng may tapang, no, sa pa-resolba ng suliranin ngayon. Iba namang issue to. Mayroon namang lumabas po sa balita, no, sa ating nakita po sa YouTube channel na tungkol po itong pamaraan po ni Romualdez po, na nagpasayin po siya ng mga tao na alam nila ano ang mga paraan po ng pagsayin, na ito po ay sinusulong po ang tsatsa. So mahal na Pangulo, kung ganito po ang kalagayan ngayon, mas lumala po na palala ang problema ng bayan, no, ng ating bansang sinilangan. Ito po ang Pilipinas. Mahal na Pangulo, nanawagan po ako, sana po na gawin mo talaga ang dapat mong gawin. So kailangan mo tuldukan ang mga pangyari na ito, kasi lumala po ngayon ang sistema. Ito pong kay Romualdez paraan na nagpapasayin po ng mga netizen. Ito po ang inialam ng mga tao kung anong ibig sabihin nito. So ito po ay modus ba na ito po parang itong pira po na pinabigay po sa mga tao, parang nagpaasa po siya na hindi po mabuti ang layunin. So ang mangyari ito, mahal na Pangulo, parang nabirpawiran ka na ng congressman lang. Mahal na Pangulo, sana kumilos ka na po. Hindi ko man sinasayang ang aking pangampanya, pero parang dismaya po ako sa mga kalagayan ngayon ng Pilipinas, na parang hindi na po maganda talaga ang takbo. So nagkagulo na po ngayon, nagkagulo na po ang sistema. So mahal na Pangulo, ako po inanawagan, sana po ay gawan mo na ng paraan at kumilos ka na gawin mo katungkulan mo bilang mataas na opisyal. Ikaw po ang pinuno ng bayan ng bansang Pilipinas. Sana makita mo itong pangyari ngayon sa social media, na mayroon namang paraan po ni Romualdez na ito po ay nagpa-sign, o mayroon pong sabihin natin na anong klaseng paraan ito, para kinukuha po nila ang sign ng mga tao at saka may alok po na pira. So ano po ito? Parang scam po ito. At saka sana malaman mo ang pira na ito kung saan ito nanggaling, or mayroon ka pang pahintulot na ito ang dapat gawin ng iyong kapamilya na si Romualdez. Bakit ganito po ang sistema ngayon ng Pilipinas? Parang hindi na po ito maganda talaga. Kasi Pilipino po ako po ay naramdaman ko po ang kalagayan ng Pilipinas, na hindi dumadaan po sa sabihin natin magandang layunin, para pong may pang-interes, sariling interes po ito, no? Pero sana mahal na Pangulo, ako pinanawagan, gawan mo na ng paraan, sana po na hindi po ito malala pa ng palala, kasi parang ikaw ang nasisira. So alam ko po na mayroon ka namang puso na para po sa ating mamamayan Pilipino, pero sa ganito po na sistema, sana mahal na Pangulo, umaksyon ka na, kasi nasisira na ang credibility mo. Hindi na po, para mga tao, sinasayangan na po nila ang boto sa iyo, dahil po na hindi pa natapos yung term mo, magdalawang taon pa lang, wala na. Talagang bugbog ka na ng sistema ngayon ng kalagayan ng Pilipinas. So sana mahal na Pangulo, gawan mo ng paraan at gawin mo na ang nararapat bilang chief. Ikaw po ang commander, ang pinakamataas na opisyal ng bansang Pilipinas.
So gawan mo na ng paraan na sana po mapayapa na po, tahimik na po. Sana mga tao magbalik po ang tiwala sa iyo na kayang-kaya mo ito. Kasi binubuto ka ng tao. Kasi naniwala po kami na kayang-kaya mo talaga bilang Pangulo. Pero sa ganitong kalagayan, mahal na Pangulo, ako po nananawagan na sana po gawin mo na, mahal na Pangulo, ang narapat. Kasi kung ganito po, iba naman itong issue na naman. May pinapapirma na naman ang mga netizen para po parang may pangako po. Ito ba talaga dumaan po sa, sabihin natin, paraan po na galing sa iyo? Ikaw ba ang nagbigay po na pentulot na ito po ang gagawin ng Kongreso, na maglabas sila ng pera at magpasaya ng mga tao para po na kunin po nila ang kanilang simpatiya, kung sang-ayon ba sila sa paraan na ito, kung anong klaseng paraan na ito? Kasi kung tingnan natin sa mga balita, mahal na Pangulo, talagang iba-iba na talaga ang sistema ngayon, no? Iba-iba na nga ang sistema ngayon. Parang hindi na po mabuti ito tingnan. Kung tingnan natin mga balita na nakakasira na po ito sa iyong dangal bilang isang Pangulo, para pong sinisira ka na ng mga, sabihin natin, itong nagpapalakad po na wala kang pahintulot. So maliban ko pa ito, pahintulot mo ito sa Kongreso na magpasayan sila at magbigay sila ng pira kung ano ba ang kanilang pangako. Ito ba talaga ay dumadaan sa mabuting layunin o galing sa iyo? Kasi ikaw po ang mataas na opisyal, so sana po galing sa iyo itong mga kasi ito po talaga ay ito ay napakadelikado po. Ito po ang tinatawag na, kapatid, EICS, tupad ayuda. So ano ba ibig sabihin ito? Na ito po ay nagulo ang mga tao ngayon. Bakit ganito? Ano ba? Ngayon pala itong mga ito po ay sinusulong nila, na parang kinukuha po nila ang ng tao. Gusto nila baguhin ang pumalakad ng batas. At sana, mahal na Pangulo, gawan mo ng paraan. At sana po huwag ka matutulog. Kailangan mo nang gawan ng paraan ito. Kung baka mas lalong lalala pa ang gulo, hindi pa natapos ang mga problema ng mga, sabihin natin, tulad ng SMNI, yung pong mga, sabihin natin, marami pang mga hinaharap ngayon ng Kongreso tungkol po sa mga nangyari po sa Pilipinas, na tulad ng kay Badoy, kay Eric, na nakulong po sila na wala due process. So sirang-sira na po ang yung dangal sa iyong bilang chief kung Pangulo ng bansang Pilipinas. Nasisira na po sa panahon ngayon. Parang wala na pong tiwala ang mga tao. So hindi po lahat, meron naman ako, tiwala pa rin ako na kayang-kaya mo ito. Kaya nanawagan po ako, mahal na Pangulo, bilang Pilipino, na gawan mo ng paraan. So kung sino man tao dyan na nakakasira po ng imahen mo bilang Pangulo, alisin mo sila. Kahit na po kung kamag-anak mo, asawa mo, kapatid mo pa yan, basta hindi po magandang layunin, alisin mo. Dagay mo ang mga tao dapat na hindi ka masira. Kasi sayang naman ang tiwala ng tao sa mahal na Pangulo. Kahit ako, kinakampanya kita dahil po na akala ko kayang-kaya mo panghawakan ang bansang Pilipinas. Pero ngayon, nagdadasal lang ako, mahal na Pangulo, pinapanalangin na lang kita na sana po tulungan ka ng Panginoon na magawa mo ng paraan na babalik ang tiwala ng tao at maresolba mo itong mga suliranin ngayon na parang ikaw ang binabato ng tao sa mga gawain po ng Kongreso, kung ano pa man ahensya po. So sana man na Pangulo, kumilos ka na, huwag mo sayangin ang tiwala ng tao sa iyo. May panahon pa po, kayang-kaya mo ito. Tulungan ka ng Panginoon. Basta gawin mo lang ang tama, tulungan ka ng Panginoon. Sana po, mahal na Pangulo, maparating sa iyo ang panawagan ko. Pagpalain ka ng Diyos. Idalangin kita palagi na sana po gabayan ka ng Diyos at magawa mo ng paraan ang suliranin na ito para magbalik ang tiwala ng tao sa iyo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
Bongbong Marcos. God bless you, your family. Amen.